Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yan, so nakapag-dinner na ba kayo? Ako yes. Ang sarap ng ulam namin, pakbet. Nagulat ako sino nagluto ng pakbet. Alam niyo siguro paborito ko ang gulay at ang dami kong nakain, promise na loka ako. Nasira yung diet ko kasi syempre, pakbet ang ulam. Tapos sinamahan to ng pritong manok. O, san ka pa? Ang saya lang, di ba? So, ang sarap-sarap kasi ang perfect ng ulam namin today. Sa totoo lang. So, sana lahat kayo nakapagapunan na rin at nakakain na rin ng bonggang-bongga. Ano naman yun sa inyo? So, eto nga, syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, nakakaloka kasi eto na, syempre, hindi pa man dumadating ang Miss Universe Philippines. So, marami na talagang nagre-request na sana ako sumali si ganito, sumali si ganyan. Ako isa sa mga gusto kong sumali sa Miss Universe Philippines. Syempre, wala nang iba, Atisa Manalo. Very open naman ako sa inyo na gusto kong sumali si Atisa Manalo. Kasi alam ko si Atisa Manalo na talagang kakabog. Parang feeling ko sobrang tagal na natin hinintay si Atisa Manalo para sa isang competition ng Miss Universe Philippines. And then, marami din nagsasabi na ito nga si Kathleen Payton ng isa din sa mga aabangan natin ngayong taon dito sa Miss Universe. Ako para sa akin, si Kathleen Payton, yes, maganda to at parang feeling ko, kayang-kaya niya talaga ang Miss Universe Philippines. Dahil sa experience niya na rin. So, pag nagkataon, nagkasabay sila ni Atisa Manalo, Diyos ko, nakakaloka to kasi talagang, isa sa kanila ang maliligwak for sure. Di ba? So, hindi imposible yan. Kasi, alam naman natin na pwede din talagang maligwak si Atisa Manalo para sa laban nila with Kathleen Payton. Pero, parang feeling ko si Kathleen Payton pwede din maligwak para kay Atisa Manalo kasi syempre Atisa Manalo yan. At sobrang tagal nang hinintayan ng mga tao na mag-join talaga sa beauty pageant. So kung sa kanilang dalawa, sino ang pipiliin mo? Ako ang pipiliin ko, I think Atisa Manalo over Kathleen Payton. Hindi ko alam kung bakit. Kasi naniniwala kasi ako na si Atisa Manalo, yung determinasyon niya. So, parang feeling ko, syempre may na-inspire siya kay Michelle D, na-inspire siya kay, tawag dito, Catriona Gray, naka-batchmate niya. Eh di, lalong mas bongga, di ba? So, yun. So, kaya talaga kaabang-abang si Atisa Manalo. And then, parang feeling ko, alam niya kung paano to tatrabahuin ng todo-todo. So, gusto ko lang mag-transformation siya na talagang, alam mo yun, makikita mo sa kanya yung ganda, yung galing na parang, wow, talagang maloloka ka. At eto pa, isa din sa first runner-up naman sa Miss Universe Philippines na wala nang iba, si Bella Ismael. Isa din to sa mga parang inaabangan ko na, nako, baka sumali ngayong taon to dito sa Miss Universe Philippines. Medyo nakakaloka kung magsasabay-sabay silang tatlo, di ba? Kasi syempre Bella Ismael yan at iba yung atake niyan. Medyo nakakatakot at medyo parang feeling ko kaya niyang kumabog ng bonggang-bongga talaga kung sasali itong si Bella Ismael sa competition ng Miss Universe Philippines. Kasi parang feeling ko, magiging mas prepared siya ngayon. Kung nakaraan ng first run-up siya para dito, ay nako, parang feeling ko title to. So, yon. Bakit hindi? Pamangkin ni Margie Mora, ilalaban natin sa Miss Universe. So, makita natin kung ano yung galing na meron sa entablado, di ba? At malay natin kumabog ng bonggang-bongga. Sino pa ba? Isa din sa mga inaabangan ko, syempre, CJ Apiasa. Yon. Pero ako sa totoo lang, si CJ, kasi naririnig ko, nasasali nga daw to, at noon niya pa talagang gustong sumali sa Miss Universe Philippines, bumalik. Kumbaga very open siya eh. Sinabi niya, yes, babalik ako, lalaban uli ako. So ako para sa akin, si CJ Apiasa, syempre kung kabog ang pag-uusapan, kabogera talaga to.
At nakita natin yung performance niya nung nakaraang taon, 'di ba? Talagang ay naku, humataw at naging first runner up pa siya, 'di ba? So, naniniwala ako sa ganda, sa galing, sa kaseksihan. Pero kung Miss Universe siya pupunta, bakit hindi na lang siya pumunta sa Miss Grand? O, 'di ba? Kasi sa Miss Grand kasi parang feeling ko kayang-kaya ni CJ Apiasa na maiuwi ang corona ng Miss Grand. Kasi kung performance ang pag-uusapan, alam naman natin yung performance niya talagang mas kabog, mas parang nakikita mo na pang Miss Grand talaga. Pero kung dito siya sasali sa Miss Universe Philippines, nako, good luck sa kanya. Kung makakasabay niya tong si Bella Ismael, si Kathleen Payton, tapos si Atisa Manalo. Diyos ko, kailangan talaga well prepared ka dito dahil kung hindi, ay nako, malalaman ka ng buo. Pero kasi naniniwala naman ako si CJ, kung sakaling sasabay siya dito, papalo naman to. Kasi kilala natin si CJ Apiasa, ay hindi yan basta-basta magpapakabog ng ganun-ganun lang, di ba? Sino pa ba? Sabi nila Katrina Dimaranan. Ako si Katrina Dimaranan, kung magbabalik siya sa Miss Universe Philippines, pwede naman. Bakit hindi? Lalo na ngayon, di ba, no age limit. At parang feeling ko, yes, tapusin niya yung nakaraan dahil first runner-up, Miss Tourism siya, di ba, no nakaraan. So ngayon, baka mabigyan siya ng chance. Alam mo, gusto ko lang kay Miss Katrina Dimaranan, kung sakaling babalik ha, sana lang talaga ay mag-prepared siya ng bonggang-bongga. Yung dedication, sana makita ng tao yun sa kanya. Kasi, ayun yung kulang eh. Yung dedication niya talaga as a Filipina woman. Kasi parang feeling ko, kapag nagawa niya yon, mas madali niyang maipapanalo to at mas talagang tatangkilikin siya. Eh, magaling din naman to pagdating sa kudaan. Magaling din to pagdating sa performance. Tapos, panalo din yung mga eksena nito. So, parang feeling ko, caring-caring niya. So, dapat lang talaga na pagandaan lang niya ng todo-todo. Steffi Abirasturi. Yes, marami nagsasabi na kung sana sumali si Steffi. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko rin to sa Miss Grand eh. Si Steffi Abirasturi. Kaya lang, hindi na siya pwede kasi, di ba, parang nag-asawa na siya. So, hindi pwede sa Miss Grand yung may asawa tapos overage na rin. So, sabi ko sayang. Pero kung alam mo, kung ito yung nilaban natin sa Miss Grand noon na siguro mga 2 years ago, I think nakuha natin yung corona ng Miss Grand. Kasi iba din talaga etong si Steph Abirasturi o Megsene. Kung tutuusin, talagang pak winner, di ba? Si Victoria Velasquez Vincent. Si Victoria, I think, yes, pwede. Parang feeling ko, siguro transformation lang kasi medyo may pagka-awkward din tong si si Victoria Velasquez Vincent. Pero yung ganda niya, parang feeling ko kailangan lang transformation, yung styling kailangan lang ayusin para mas kumabog, mas parang winner yung dating. Ayun lang yung nakikita ko na na problema kay Victoria Velasquez Vincent. Pero overall, nako, iba din to. Parang feeling ko, pag dinala to sa Miss Universe, nako, very strong. Strongest talaga. At parang feeling ko, kakabog at papalo ng todo-todo. Di ba? So, yun. So, let's see. Tingnan natin. Tapos, meron pang sinasabi si Tracy Maureen Perez kung paano daw ko sumali daw dito sa Miss Universe Philippines. Ako, to be honest, Tracy Maureen Perez, I love her. Kasi parang feeling ko, kaya naman niya. Kaya lang, siguro mas looking forward ako sa iba. Pero kung sasali si Tracy, of course, susuportahan ko din yan. Kasi iba din talaga ang beauty niya ni Tracy. At parang feeling ko, mas kakabu siya ngayon. Kasi di ba dati siyang Miss World. So ngayon, gawin naman siya ng Miss Universe Philippines. So, why not? So, basta mapagandaan lang niya yung competition. Kasi parang feeling ko, yung sumali siya noon, medyo kulang yung galaw niya. So, ngayon kung sasali siya, mas bongga. Di ba? Ako gusto ko din bumalik, syempre, tawag dito, si Julia Sober. Yes. Kasi parang feeling ko, kudaan, panalo din yun eh. Tapos, siguro kailangan lang talaga ayusin lang yung styling niya para mas kumabog pa ng bonggang-bongga. Si Julia Sober. Yes, di ba? At gusto ko din makasabay nila si
tawag dito, ang isa sa mga gusto ko rin bumalik si Samantha Bernardo. Yes, Samantha Bernardo kasi parang feeling ko kapag nakipaglaro to dito sa kanila, sobrang bardagulan na tapos sobrang gulo na ng Miss Universe Philippines kasi parang malolokan lahat ng mga tagahanga kasi syempre iba din yung galing nito ni Samantha Bernardo. Talagang masasabi ko, oh my God, ang gandang laban to with CJ Apiasa, o di ba? Tapos sabayan mo pa ng Atisa Manalo, sabayan mo pa ng Kathleen Payton. Oh my God, tumbling talaga ang Miss Universe Philippines. Pero syempre tingnan natin kung sino nga ba yung magiging official candidates dito at abangan natin niya sa mga susunod na araw kung sino nga ba ang tatangkiliking ng mga kandidata na isasali nila dito sa Miss Universe Philippines. Kasi, syempre magkakaroon pa ng mga bagong candidates diyan, di ba? So, hindi natin alam kung sino yung mga bagong candidates na hindi pa natin nakikilala. Makikilala pa lang natin very soon, di ba? Lalo na ngayon may accredited partner. So, medyo mag-expect talaga tayo na may mga kandidata na papasok dito na maloloka tayo ng bonggang-bongga kasi magaling sila dahil baguhan sila. Yung mga ganon. So, abangan natin yan. So, basta ako, ang mga wish list ko na sana sumali dito sa Miss Universe Philippines. Ayan, nabanggit ko na. So, basta ako number 1 ko si Atisa Manalo na sana sumali. So, yon. Kayo guys, sino guys ang nakikita ninyo at sino yung napifeel ninyo na gusto nyo sumali dito sa Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa chika natin. So yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.